Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Umabot naman ang lagpas bewang ang baha sa Pasay City at sa Makati City. Naperwisyo po ang maraming motorista at konduktor. The Philippines is worse. I was stuck in Skyway for 4 hours. At tinitignan ko yung estado ng Maynila, mga iba't ibang parte ng Maynila na hindi bumabaha doon na. It doesn't flood there and now it's flooding. Everything is worse. I have never experienced Manila this way during a storm. Yung ganito kagrabe, lahat as in, tinitignan mo, hindi tayo makagalaw. Kawawa tayo like, paano na to? And with everything that's happened with our country, with our government, where I haven't seen any accountability from the side of the government. Tapos itong nangyari ngayon, mas grabe pa yung baha, mas sira pa at mas wasak ang sistema ng Pilipinas. Bastusan na to. It goes to show, walang gagawin, walang accountabilidad. Isipin nyo ha, with all the issues that happened sa atin sa gobyerno, nothing has happened and things are worse. Tumataas yung mambuwis natin, tumataas tapos ito ang makukuha ng mga anak natin. Ganito lalaki yung mga anak natin sa Pilipinas na ganito. It's gonna get worse. And bastusan talaga. Like, walang pakialam yung gobyerno sa atin. And hindi lahat ha, there are people doing a good job, pero yung sistema, walang pakialam sa atin. Hindi tayo parte ng sistema. And this is my question para sa mga Pilipino, para sa atin. Gaano pa katagal tayo mag-aaway-away habang nalulunod tayo sa baha? Like, naintindihan ko, may mga magkabilang panig kasalanan ng mga bumoto nito, kasalanan nito. Nag-aaway-away tayo habang nalulunod tayo. Habang mga taong nasa taas na pwedeng ayusin lahat to, walang ginagawa. Tingnan mo, nag-aaway sila. O, ayun, nalulunod na sila. Ang taas na ng baha. Nag-aaway-away tayong lahat habang nalulunod tayo. At yung mga taong dapat umasikaso sa atin para hindi malunod, walang ginagawa. So, yun ang tanong. Gaano katagal pa tayo mag-aaway-away? Kasi, pag nag-usap-usap tayo bilang Pilipino na kapit-bisig, walang kulay-kulay, matagal na proseso yan ha. Maraming emosyon bago tayo talagang maging tunay na magkaisa. Matagal na proseso yan. Dahil yung mga emosyon mo, mga emosyon ko, mga issue ko, mga issue mo, lahat na mga pinupersonal mo sa bansa na ilalabas mo sa mga diskurso na kailangan natin pag-uusapan, mga importanteng diskurso na kailangan mangyari, mga napakahirap at napakaraming emosyonal na diskurso na kailangan mangyari para magkaisa tayo. Mahabang proseso yan. Pero ngayon, yung mga diskurso na yun, yung proseso na yun, hindi pa siya nangyayari. Wala pa. Kasi nag-aaway-away pa tayo. Wala pa tayo sa stage 1. Wala pa tayo doon. Stage 0 pa lang tayo. So, ang nangyayari, hindi pa tayo nag-uusap. Wala pang nangyayari. So, yan ang tanong natin. Gaano katagal pa tayo mag-aaway-away bilang isang Pilipino habang nalulunod po tayong lahat? Mga anak pa ba natin ang gagawa ng mga diskurso na yun? Mga anak ng anak pa natin pa kaya ang gagawa para lang magkaisa tayo? Dahil walang pagbabagong mangyayari kung hindi magkakaisa ang Pilipino. Wala. So, gaano katagal pa tayo mag-aaway-away? At kailan po tayo makikipag-usap?